VP Sara inasar si Romualdez na pikon. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Robin Sweet Showbiz at ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet Showbiz at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Kung mayroon nga daw maituturing na isang blunderer, ito ay walang iba kundi si Martin Romualdez. Niloko niya ang taong bayan. Niloko daw niya ang mga kongresista para sa kanyang pansariling interest. Ayon sa article na ginawa ni Rigoberto Tiglao, timeline of Romualdez blunders. December 2, 2024, first complaint filed versus Vice President Sara Duterte. December 4, 2024, second complaint filed. December 19, 2024, third complaint filed. February 5, 2025, fourth complaint reaches the 1/3 threshold, 215 signatures, and is transmitted to the Senate the same day, 4:47 p.m. without a plenary vote. July 25, 2025, Supreme Court unanimously voids the impeachment ab initio from the start from violating the one impeachment per year rule. August 4 to 5, 2025, House files a motion for reconsideration. In his video statement, Romualdez reminds that Supreme Court justices are also impeachable. August 5, Senate votes 19-4-1 to archive the case, adhering to the Supreme Court ruling. August 7, Romualdez publicly scolds or questions the Senate for rushing to archive, post and videos amplify the message. Ngayong nailibing na, lahat puro ano no? Puro ano niya no? Halatang inis na inis siya kay VP Sara Talagang gusto kitang mawala, gusto kitang matanggal. Parang ang laki-laki ng kasalanan ni VP Sara sa kanya no? Ay. Ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara abay mag-isip-isip na habang maaga pa ang mga kongresista sa panlolokong ginawa ni Martin Romualdez. Mapatalsik lamang si Vice President Sara sa kanyang pwesto. Lahat ginagawa na ng paraan pero wala pa rin nangyayari. Kasi alam nyo kung totoo talaga na merong kasalanan si VP Sara, simula't simula pa lang, no, isang buga nyo pa lang sigurado tanggal na sa posisyon. Hindi lang kayo ang magrereklamo sa kanya, kundi ang taong bayan. Alam nyo ba, kaya napakahina ng mga reklamo nyo kay VP Sara. No, kaya hindi kayo tinatapatan ng swerte. Kasi hindi nyo kakampi ang taong bayan. Wala sa likod nyo ang taong bayan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo paulit-ulit, huwag nyo gagamitin ang salitang taong bayan tungkol sa impeachment ni VP Sara. Dahil labas ang taong bayan dyan. Diba? Ngayon, kung nasa likod nyo ang taong bayan, kung nasa tabi nyo ang taong bayan, at gusto rin ng taong bayan ang iniisip nyo laban kay VP Sara, malamang hindi na magtatagal sa pagiging Vice President yan si VP Sara at mai-impeach yan 101%. Kaso ang problema, kayo lang ang may kagustuhan na matanggal si VP Sara sa pagiging Vice President dahil sa takot na maging presidente siya sa 2028. Hindi ginusto ng taong bayan na matanggal si VP Sara at wala tayong nakikitang milyong-milyong katao na nagpoprotesta laban kay VP Sara. Yun. abay kumalas na kayo ng pagsuporta kay Romualdez. Hindi pa huli ang lahat. Samantala, iginiit naman ni Vice President Sara na gusto niya sanang umanong magkaroon ng bloodbath hinggil sa impeachment trial laban sa kanya. Aniya, gaya ng sinabi ko, diba? Gusto ko talaga ng bloodbath. Ibig sabihin, gusto ko sanang mailabas lahat ng ebidensya mula sa prosecution at lahat ng ebidensya mula sa defense para makita ng lahat. Pero sa kasamaang palad,
hindi na iyon mangyayari sa ngayon. Ayun, parang gustong-gusto talaga mangyari ni VP Sara na matuloy yung impeachment trial na yan. No? Talagang sa lahat ng gustong ma-impeach, siya lang talaga yung gustong-gustong matuloy. Dahil talaga dito, sinasabi ni VP Sara, parang meron siyang gustong ilabas na matinding pasabog. Kahit tayo naiintriga tayo, ano yun? Ano kaya yung ilalabas ni VP Sara na yun? Ano kaya yun? Kaso nga sinasabi dito na hindi na matutuloy yun sa ngayon. Kasi nga, one impeachment per year. So maaari silang magsampa uli ng impeachment sa 2026. So ngayon 2025, wala na, basura na yan, hindi na maisasampa yan. Abang na lang sila sa 2026. So kung mangyayari man yan sa 2026 at matutuloy ang trial ni VP Sara, diyan na siguro lalabas ang bloodbath. Kaya nga sigurado yan, sa 2026, malamang si Cheese Escudero, malamang baka mapag-initan o ano, dahil syempre alam naman natin, hindi sila makalusot kay Cheese yung mga taong gustong magsulong ng impeachment. Syempre ang gusto nilang ilagay dyan yung taong makakapagsulong at kukonsinti sa impeachment na dala-dala nila. Oh. Si Cheese kasi tinitignan niya lang dito, no? Kung tama ang proseso nyo, gawin natin. Kung mali, hindi. Oh. Pero pag 2026, hindi po maburiyan sa mga taong gustong mag-impeach kay VP Sara, nako, itigil nyo na yan. Samantala, may isang kakamping na hindi talaga makamove on sa pagkakalibing ng impeachment laban kay Vice President Sara. Aniya, puro technical lang naririnig ko. Nalilito ang taong bayan. Ang isyo ay pananagutan. Saan dinala ang confidential funds? Bakit may di umano 2 bilyon na umikot sa bank accounts ni Sara at ni Rodrigo Duterte? Bakit nilalaro ang pera sa DepEd noon sa kabila ng educational crisis? Sagutin ang totoong issue. O sige, ganyan ang tanong mo. Diba? Tanong mo yan kay VP Sara. Tanong mo yan sa mga Duterte. Bakit sila may ganyan? Paano naman yung tanong ng taong bayan doon sa iba? Bukod kay VP Sara. Bakit hindi din nila sagutin yung ganyang klaseng tanong mo sa mga Duterte? Nagtatanong ko kay VP Sara ng ganyan, bakit hindi mo din tanungin yung iba na nasasangkot din sa mga ganyan? Bakit si Sara Duterte lang? Diba? Si Sara Duterte lang ba? Si VP Sara lang ba ang gumagawa ng ganyan? Kung totoo yan? Si PRRD lang ba ang gumagawa ng ganyan? Kung totoo yan? Sila lang ba ang taong gobyerno? Diba? Huwag ka magbulag-bulagan. Diba? Bago mo itanong yung tanong na yan, tanungin mo rin yung iba na nasasangkot sa ganyan at nai-issue sa ganyan. Mas meron pa nga mas malaki dyan eh. Ba't di mo tinatanong? Ba't hindi mo pinupost? Hindi mo kino-comment? Diba? Oh. Kaya itong nag-comment na binasa ni Robin Sweet Showbiz, no? Ni Sir Robin Sweet Showbiz. Itanong mo yan doon sa iba. At sinagot ito ng isang DDS. Sabi nga ng Senator Marcoleta, you can file an impeachment all you want, pwede but naman. do it in the right process. Yes. You want accountability, pero di mo magawang sumunod sa House rulings. Tinagalog na nga ni Senator Marcoleta, di nyo pa rin maintindihan? Yes. O talagang hipokrito lang kayo kasi nga anti-Duterte kayo. Umiigting agad ang tenga nyo pag may pangalang Duterte. Totoo yan. Kaya lang naman sila nagsasalita dahil anti-Duterte sila. Pero kung hindi anti-Duterte yan, hindi ganyan magsalita yan. Diba? Hindi naman itinitigil yung impeachment na yan. Kahit naman ang Supreme Court, hindi naman nila itinitigil yan. Ang sa kanila lang is ayusin nila. Hindi ba nila maintindihan na ang ayusin? Ibig sabihin kaya sila nagagalit kasi wala silang time ayusin. Gustong-gusto lang nila matanggal si Sara Duterte. Gusto nyo bang matanggal si VP Sara ng walang magandang proseso, yung maayos na proseso? Diba kung gusto nyo siyang matanggal, kung magwawagi kayo, diba mas masarap manalo ng meron kayong ginawang tamang proseso? Yun lang naman ang gusto ng Senado, yun lang naman ang gusto ng Supreme Court. Yung magkaroon ng tamang proseso.
kung sakaling magfa-file kayo ng impeachment kay VP Sara. Meron pa namang 2026. Pwede kayong magsimula uli ng impeachment. Bakit? Anong kinatatakot nyo? Baka wala nang pumirma? Baka wala nang pumirma sa papipirmahan nyo tungkol dyan sa impeachment kay VP Sara? Lalong-lalo na is nabawasan na yung mga pumirma dati. Diba? Huwag kayong matakot. Dahil kung totoo ang mga ibinibintang kay VP Sara, kung talagang totoo ang mga sinasabi nyo laban kay VP Sara, hindi kayo dapat matakot. Diba? Makakabuo kayo para i-file yung impeachment kay VP Sara sa 2026. Paliwanag pa ni explanation, accountability is also technical. COA has given the OVP the highest audit rating, the same term used by kakampings during Lenny's time. You do not audit without technical guidelines and rules, otherwise magiging chaotic. Technicality is a bedrock of accountability. If you want to accuse someone, make sure na may ebidensya ka. Hindi ka pwedeng mag-akusa nang walang ebidensya. Tapos yung inakusahan mo pa ang pag-e-explainin mo. The audacity. I mean, this rule applies to anyone. Kaya nga noong kinasuhan si Risa Ontiveros ng mga criminal actions like and wiretapping, recently may allegations ng fake witness. Nilagay nila sa korte. Pinilit ba nilang mag-explain si Risa sa public? No. Why? Kasi pati si Risa kasama siya sa technicality na iyan covering accountability. Ganon din kay Sara. Sinasagot niya ang mga allegations sa proper venue. Pero itong mga kalaban niya sa politika, dinadaan sa drama at politika. Kahit alam naman nilang may proseso ang lahat. Sa kabilang banda, nagtatanong kayo saan dinala ang confidential funds. COA na po ang may sagot dyan. Pursuant to existing guidelines and public disclosure. Sumusunod lang sa guidelines si Sara. Accountability is also following the guidelines. Lastly, nasa iba't ibang korte na ang mga kinaso nila sa confidential fund. Ando ng proper venue. Wala sa political circus. Doon, sinasagot ang mga issues na outside sa away politika. Ayun nga bakit nila pilit na ipinapasagot kay VP Sara yung about dyan sa confidential fund? Kung tutuusin, hindi niya na dapat sagutin yung mga ganyang klaseng bagay. Kami nauunawaan namin Kung si VP Sara merong ginagawang masama o may ginawang masama dyan sa confidential fund na yan, dapat ang COA mismo ang magsasalita tungkol dyan. Hinayaan na nga ni VP Sara na ibang tao na ang magsalita at magpatunay kung saan niya ginamit yung confidential fund na yan. O yung mga pera na nakaano sa kanya. Yung mga pondo. Kaso nga walang lumalabas na illegal dun sa mga ginawa niya. Lahat naman ay dumaan sa tama. Ano ang kinagagalit nyo? Nagagalit kayo kasi naririnig nyo, nakikita nyo na lumalabas na inosente si VP Sara at lalong ito yung magtataas sa kanya para siya ay manalo sa 2028. Lahat naman ito nakakonekta doon sa pagtakbo niya bilang presidente. Kasi malinaw na hindi niya na kailangang magsalita pa. Kasi kahit sagutin niya yung tinatanong ninyo, sabihin ni VP Sara, wala akong kasalanan. Dinala ko dito ng maayos to. Hindi nyo rin naman siya paniniwalaan Kapag nagsalita ba si VP Sara na inosente siya, paniniwalaan nyo? Lalo na kung alam natin na anti-Duterte kayo. Hindi kayo maniniwala. Parang kami yan. Lahat ng antay sa mga Duterte, hindi rin kami naniniwala sa inyo. Sa sinasabi nyo kay VP Sara at sa mga Duterte. Yun. Pareho lang. Kaya kahit magsalita ng paulit-ulit si VP Sara, kahit umiyak pa siya dyan at sabihin niyang wala siyang ginagawa, inosente siya, hindi nyo siya paniniwalaan. Tuloy-tuloy pa rin ang mga sasabihin nyo, akusan nyo sa kanya. Kaya mas maganda yung ginawa niya na iba na lang ang sumagot sa mga tanong nyo. Dahil yun naman, COA naman talaga yung may karapatang sumagot sa mga tinatanong nyo. Dahil dun dumadaan yun. Diba?
Bakit nyo siya pinipilit? If you want to demand accountability, dapat alam nyo rin ang accountability in the government is technical and procedural para maiwasan ng mga mahilig mag-akusa na walang ebidensya na dinadala sa trial by publicity. Gusto nyo rin bang akusahan namin si Risa na ninakaw niya ang extraordinary funds niya? At alam nyo bang walang resibo ito sa liquidation niya? Ay, nako. Bilib na bilib kayo kay Risa kung mag-akusa pero bingi-bingihan sa issue ng ilang MOOE na mas... Ako, sanay na kami dyan kay Reese, kay Honti. Ganyan na talaga yan eh. Malaki ang potential for abuse kaysa sa confidential na audited ng COA. Hindi kayo pro accountability, anti-Duterte lang kayo. Oo, yun yung nakikisunod sinasabi sa ko. uso. Totoo yan. Hindi sila for accountability. Anti-Duterte lang talaga sila. Kasi kung si BP Sara sasagot na inosente siya at pinakita na lahat na matino siya, maayos siya, sinabi ng COA na wala siyang ginagawa, doon palang satisfied yan na dapat eh. Okay. Wala naman pala siyang ginagawa. Ang problema, anti-Duterte ka. Kahit sabihin ng COA, okay naman, malinis naman record niya, wala. Naku, hindi totoo yan. Tapos sabihin ni BP Sara, wala akong ginagawang masama. Naku, hindi totoo yan. Kasi nga, anti-Duterte ka, kaya hindi ka maniniwala. Ganun yun. Tama si Robin Sweet Showbiz doon. Without studying the law, guidelines, and technicalities that run our government processes, preventing the abuse of power ng mga mahilig mag-akusa. Nasupal pa naman ng certified DDS sa Siba Darahug ang anak ni Benny Abante na spokesperson ng Kamara na si Princess Abante. Abay kanya pinagdidiinan. Talo daw ang taong bayan at hindi daw ang House of Representatives sa pagkakalibig ng impeachment laban kay Vice President Sara. Aba. Teka't parang may mali. Hindi ba baligtad? Panalo ang taong bayan. Ang House of Representatives ang talo dito. Kaya nga naghihimutok kayo. Panoorin natin ang buong video. Ang matatalo rito hindi ang House kung hindi yung taong bayan. Panalo yung taong bayan. Talo. Diyos ko naman. Ano yung ayan yung nakakainis eh. Ginagamit na naman nila yung salitang taong bayan na hindi naman talaga totoo. Wala po kayong taong bayan. Walang taong bayan na nasa likod ninyo. 'Di ba? Kasi kung may taong bayan na nasa likod ninyo, unang-una, hindi dapat nanalo si Uy sa Maynila. 'Di ba? Kaso nanalo si Uy. Nanalo siya sa pakiging congressman. Paano natalo si Uy? Nakabalik, syempre yung ama niya, si Abante, Congressman Abante. Paano na nakabalik yun? Desisyon ba iyon ng taong bayan? O desisyon yun ng iilan lang? Taong bayan ba ang nagpanalo sa kanya? Hindi. Ang pinanalo ng taong bayan, si Uy. Diba? Yun ang pinanalo ng taong bayan. So, kaya lang nanalo uli ang iyong ama. No? Kaya siya nakabalik. Yun ay desisyon ng iilan. Alam nyo na yun kung sino yung iilan. Diba? Kaya yung word na taong bayan, hindi nyo pa pwedeng gamitin kung doon pa lang noong eleksyon, eh hindi na nagamit. Diba? Sko. Lagi na lang natin, hindi po kami naaapektuhan sa impeachment. Wala nga kami pakialam dyan sa impeachment ni BP Sara. Gusto namin hindi ma-impeach si BP Sara. Gusto namin magtuloy-tuloy pa rin siya sa pagiging Vice President. Kayo ang naaapektuhan, hindi po kami. Kaya nakakainis lang kasi. Nakakainis lang kasing marinig. No? Yang salitang taong bayan. Ini-involve ang taong bayan sa ganyang usapin. Sana inilalabas nyo na lang kami dyan. Kami dyan. Hindi kami kasali dyan sa kung anong nagiging desisyon nyo sa impeachment ni BP Sara. Kaya nga sinasabi ko, bago kayo magsalita ng taong bayan, maglabas muna kayo ng milyong-milyong taga-suporta dyan sa impeachment kay VP Sara. Kapag may nilabas kayo na milyong-milyong tao na sumusuporta sa impeachment ni BP Sara, maaari kaming maniwala na taong bayan ang may gusto at hindi kayo. Tama ba?
yung house. Talo kayo. Hindi yung taong bayan, panalo yung taong bayan. Dahil yung Ayun. taong bayan nag-aabang na sa 2028. Ihanda Kita nyo na yung nyo? kandidato ninyo. Kita nyo, walang masyadong affected na taong bayan sa pagbasura ng impeachment ni VP Sara. Kung meron mang mga nagwewelga, mga nagrarally na sa mga pro-impeachment ni VP Sara, yung mga gustong ma-impeach siya, kung iilan lang yun. Sayang ang sahod. Sayang sahod. Grabe ano? Bilyong piso ang inubos para lamang masiraan, para mapabagsak si Vice President Sara. Pero sa huli, siya pa rin ang nagwagi. Sayang naman ang mga perang nawala mula sa taong bayan na nagamit sa pamumulitika dahil lamang sa iisang tao na siyang takot-takot silang makaharap sa 2028 elections. Ano ang inyong opinion? Ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At syempre nato ngayon natin kanina yung video na yon na binigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si Madara Hug. Syempre supportante natin yan si Madara Hug. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.